Okay, so ito yung database nyo. So, ito yung yung database nyo. So, EventDB. So, ito yung pangalan ng database nyo. Tapos dito sa may, yung laman niya, itong mga to, yung event dash audience, ganyan. Tapos event list, event registration, history, system info, tapos users. Mga table yan. Mga table sa loob ng database. Okay, so ano siya. So, pag i-open nyo itong database, click nyo lang to. So, para makakita nyo yan, di ba naka-open yung SAMP. So, i-open natin yung SAMP. So, kailangan naka-check tong, naka-start tong dalawang yan. Itong stop, itong Apache tapos yung MySQL. So, ito. So, itong dalawang yan, dapat naka-stop yan. So, wait lang. Okay. So, dapat naka-start yan. And then, punta tayo dito sa SAMP. And then, click natin tong admin. So, lalabas na to. So, dito sa gilid, dito nyo na makikita yung database nyo. So, ito na siya. So, yan na siya. And then, kiklik lang natin yan. Tapos, lalabas na yan. Then, pag dapat ikiklik natin itong database. So, para makita nyo yung designer, punta lang kayo dito sa may gilid. Sa may itaas, ito siya, designer. So, yan. And then, ito na yung mismong table. So, yan. So, ayusin ko lang muna. So, yan. So, itong mga guhit na to. So, mga guhit na yan. Yan yung tinatawag na foreign key. FK. Tapos, and then, itong naman, itong mga ID. Basta yung ID na yan. ID. Mga nakasulat na ID dyan. Ang tawag dyan, primary key yan. So, yan yung ginagamit kapag kapag magdi-delete ka ng data. Kasi pag walang ID yan, hindi ka makakapag-delete ng data. Hindi mo malalaman kung anong data yung i-delete mo. So, halimbawa dito, mag-open ako ng isang table dito, 'di ba? So, ito yung mga data niya, 'di ba? So, halimbawa, ito lalabas yan, mga yan, yung edit, copy, tapos delete. So, pwede mo ring i-select yan. So, dilabas yung delete kapag meron kang ID tapos naka primary key. So, pinag-aralan nyo naman na ata yan sa database. Okay, so balik tayo dito. So, yan. Okay. So, itong foreign key, yung mga guhit, yung FK, so, meron yang sa, nakakonect yan sa bawat table. So, halimbawa, itong event dash ID. So, may ID siya, di ba? Event. So, nakakonect siya dito sa event list. So, parang siya, parang, kumbaga, parang, may sari-sariling kumbaga, tawag dito, parang magkakamag-anak ganun. So, halimbawa, si event list, di ba si ID? Itong ID na to ng event list. Yung ID ng event list, kumbaga itong buong table na yan, yung event list na yan, isipin mo siya yung nanay, tapos ito yung anak niya. Nandito. Parang meron siyang anak, ganun. So, ito na yung event ID. So, ganun yung pagkaka-explain niya eh. Basta, maintindihan nyo naman to pagka And then, ganun din dito, same lang yan. So, basta pa makita kayong audience, ganun, ay event audience, ganun. Tapos may makita kayong mga ganyan, audience ID, dash ID. Ibig sabihin, naka FK yan. Naka foreign key. So, makikita mo yan dito. Itong, ayan, makita nyo, susundan mo tong line na to, itong audience ID. So, naka-connect siya dito sa mismong ID ng audience, ganyan. Then, pati naman tong users. So, yung users, meron siyang user ID dito sa sa event list. Tapos, meron din siyang user ID dito sa registration history. So, makikita mo yan dito pag click mo na itong event, itong database, itong event-db. So, ito, pag i-click mo yan, makikita mo yan. And then, punta ka lang dito sa punta lang kayo dito sa may, so, ito naman ito yung mga table. So, open nyo lang yung mga table na yan.
And then punta kayong structure. So yan, makikita niyo yan, ito. Meron siyang susi na kulay kulay dito, kulay yellow. And then ito na yun, makita mo yun, primary. So ibig sabihin primary key siya. And then tapos dito naman, halimbawa, mag-open tayo ng isang table. So may data, di ba? Ganyan. So halimbawa, open tayo ng event. Ito registration history kasi naka foreign key siya sa So kung titignan natin dito, open pa tayong isa pa. Then check ulit natin yung designer. So ayusin ko lang. Yan. So 'di ba ang nakalagay dito is nag-open tayo ng data, inopen natin si registration history. So titignan natin dito si registration history. So ito siya. So meron siyang event ID. Naka-connect siya sa event list. And then meron din siyang audience ID. So naka-connect siya dito sa audience, itong event audience. So di ba dito pumapasok yung yung mga nire-register natin na na mismong sa may system nyo. So halimbawa nag-register tayo ng mga tao doon na pumapasok, nag-scan tayo. So 'di ba papasok yung name, tapos yung user, ganun, tapos yung yung event, kung anong event yung pinasukan niya. So ito na yon. So dito sa event ID makikita mo kung anong event yung pinasok niya. So event 1, 'di ba? Pag tututok mo tong arrow mo sa so pag itututok mo tong arrow mo dito sa number, makikita mo na yan event 1. Pag kinilik mo yan, mapupunta ka sa may event list. So ito na yon, malalaman mo kung anong event yon. So title event 1, then yung description, tapos yung venue. So yan. Then balik tayo dito. And then dito sa naman sa audience ID, makikita mo kung sino yung audience na yon, kung sino yung pumasok doon. So halimbawa, makita mo yung name, kung sino yung tao na yung ni-register mo doon, 'di ba? So ito siya, ang ni-register niya is si Alexis. Ayun. And then makita mo yung email, ganyan, name. So makita mo yung data niya. And then user ID. So makikita mo kung sino yung nag-register. So 'di ba? Ito yung 'di ba, nag-register. So makita mo dito. Yan. Yan, 'di ba? Makita mo yung niya. So ganun lang yung explanation niya. Ayun. Basta parang yung isang data na to, isang buong data na yan, parang shortcut lang. Kumbaga lang siya. Pinag-connect mo lang sa bawat table para hindi na siya para hindi ka na gumawa ng parang less ka nagagawa ng table ganun sa database, para hindi na maraming data yung papasok ganun. Para makasave ka ng time. Ito ginagamit din to para makasave ka ng time yan. Parang shortcut yan. Tapos basta makita mo lang yan Ito sa event ID, 'di ba? Ito yung registration history ganun. Oh. Tapos yung makikita, yung pumapasok na data doon, 'di ba? Nagre-register ka ng mga tao. So ito na yung makikita mo na kung sino yung ni-register mo. So halimbawa sa audience, ang ni-register mo is si Alexis Ramos. And then dito naman sa event ID, kung anong event yung ni-register mo sa kanya para makapasok siya. Parang ganun lang. And then dito sa user ID, kung sino yung user na nag-register sa kanya. Then pwede mo na makikita mo naman sa system. Sa system kasi ang naka-print, hindi number hindi mga ganyan So ang naka-print doon mismo yung mga mga mismong name, kasi kailangan name. Then iba naman dito kasi sa database. So imbis na gagawa ka pa ng another table para dito, mas ito yung ginagamit nila, foreign key, para ipag-connect mo lang yung table sa loob ng sa isa pang table. Parang gagawan mo lang siya ng ng connection. So ito na yun. Ito na yung tinatawag na relationship. Yan, relationship yung tawag dito Pag hindi niyo pa to na pag-aralan, mapag-aaralan niyo naman to.
So, yan. Pwede naman kayo mag-search dito. Ano ibig sabihin ng relationship. Ganun. So, database. Yan. Pag-search nyo yan, lalabas na yan. Ayan. Ayan, connection between tables, ensuring data integrity, and allowing for complex queries. Ganyan. Pwede kayo mag-base dito. So, ito naman, ayan, ito yung ERD niya. Yung nasa system. So, ito yung ERD. Ayan. Then, ito yung relationship na mismong database. So, ganun lang yun. Magtanong na lang kayo kung di nyo naintindihan. Tapos, explain ko na lang ulit sa inyo kung ano yung mga tanong nyo.